Good morning and good day sa inyo guys. Makakapag-ride na naman dahil 2 days ang aking day off. Bale, ang titirahin ko ngayon ay Holy Land sa Bamban, Tarlac. Ilang beses ko na rin pinuntahan yun at inattempt, halos hindi ako makapasok. As of now, meron tayong makaka-ride. At baka hinihintay na ako sa aming meeting place. And the time is 4:38 na ng madaling araw at nandito ako sa town proper ng Herona, Tarlac. Bale, siyempre ako'y nag-i-intro lamang at nandito tayo sa maliwanag na parte. Pero siyempre, hindi na natin ito patatagalin dahil meron tayong mga kasama at baka hinihintay na tayo o baka nauna na siya. Ang meeting place namin ay sa 7-Eleven, Parsulingan, Herona, Tarlac. Tara, umadyak na tayo. Let's go and let's ride out. Eto na, nagsimula na ako ulit pumadyak. Bale, ilang beses ko nang inattempt na pumasok dun sa Holy Land sa Barangay San Vicente, Bamban, Tarlac. Ngunit hindi ako pinapasok. 2 beses ko yung inattempt at sana ngayong 3rd attempt ko makapasok na ako. Bale, nag-take risk lang din ako sa ride na ito. At good thing na meron akong makakasabay. Kaya lang, sa simula lang yun dahil sa katagalan hindi rin niya kinaya ang aking ruta. Sa tagal-tagal ko ring nagso-solo ride natuwa rin ako maski papano na may makakasabay din akong mag-ride kahit hindi sa buong maghapon. At least first time ko lang din makaride dahil kababata ko yung kasama ko na nahumaling na rin maski papano sa pagbabike. Yung nga lang talaga Tarlac City pa lang nalaspag na siya, ngunit di ko naman siya masisi dahil hindi naman din yata siya kagaya ko ng style ng pagbabike. After many years meron na ako ulit makaka-ride at kakilala at kababata. Hindi ko lang alam kung nandun na siya sa meeting place namin. Buti na lang din para malaman kung makakapasok kami dun sa loob ng Holy Land sa Bamban, Tarlac. May nasasagap naman ako na may mga nakakapasok naman. Ako noon, ilang beses na ako nag-attempt, hindi naman ako pinapapasok. Konting days na lang malapit na ako sa meeting place namin sa Barangay Parsulingan, Herona, Tarlac, doon sa may 7-Eleven. Tara, tuloy-tuloy lang sa pagpadyak at pumunta na tayo sa meeting place. Hindi na makikita ang aking mukha. Let's go! Dire-diretso lang ang aking pagbadyak dahil iniisip ko na baka may naghihintay na sa akin at nandun na siya sa aming meeting place. Pero so far hindi ko naman siya napaghintay. Sakto lang din pala ang pagdating niya nang padaan na ako. At malapit na ako sa aming meeting place dito sa may 7-Eleven dito sa Barangay Parsulingan, Herona, Tarlac. Ang huling barangay ng Herona, Tarlac
kapag ikaw ay magpapatarlac City or papunta rin ng Maynila. Saktong pagdaan ko sa 7-Eleven ay nandun na ang aking kasama sa ride na ito kahit saglit lang. Sa eksenang ito kasama ko na siya. Meron kaming pag-uusap-usap pero hindi yan maintindihan dahil naka-waterproof case ang aking action camera. Bale, dire-diretso na kami niyan sa pagpadyak hanggang makarating ng Tarlac City. Ayan, nasa likod ko siya. Pero busy kami sa pag-focus sa pagpadyak. Ginagawa yung dinadaanan namin. Kung maririnig nyo siya yun, yung nasa likod ko, yung tunog mayaman doon. Hindi ko lang siya makuhanan. Tara, focus lang sa daan. Binabaybay na namin ngayon ang Tarlac City. Ngunit dito pa lamang nakakaramdam na ng pagod ang aking kasama. Ngunit di ko naman siya masisi kasi hindi naman niya siguro ka-level yung style ng pagbabike ko. Pero it is good pa rin na naranasan ko siyang makaride. Dire-diretso lang kami at maski pa paano nakuhanan ko naman siya. Hindi ko lang alam kung namamalayan niya na binibidyoan ko siya. Although alam ko pansin naman niya na may mga dala akong action camera para naman mapakita ko na hindi ako nag-iisa sa ride na ito kahit hanggang umpisa lamang. Inintindi ko na lang din dahil maski ako na veterano na sa paglolong ride napapagod pa rin naman lalo na ako ay nagkakaedad na rin. Dito sa eksenang ito sa wakas maski papano nakuhanan ko ang kasama ko. Siya ay aking kababata at kabatch sa isang religious organization. Buti naman nakuhanan ko siya para at least napakita ko sa ride na ito na maski papano may nakasama man lang ako kahit saglit lang. Ganun talaga iba-iba ang level ng ating makalakas. Ang bawat siklista ay may kanya-kanya rin purpose ng pagbabike. Hindi pare-pareho ang goal sa hobby na ito. Ang mahalaga lahat nag-enjoy. Yun lang, ako talaga mas prepared ko talaga yung long rides tapos may mga adventure. Nakakasawa na kasi yung puro sa baryo ka na lang. Wala kasing thrill yung ganun dahil paulit-ulit lang yung makikita mong mga tanawin doon. At least dito, kahit paulit-ulit, paiba-iba ang tanawin. Ayan, paliwanag na. Dire-diretso lang kami sa pagpadya. Nakuhanan ko naman siya. Tingnan lang natin sa mga susunod na eksena. Just focus on the road. Dahan-dahan lang tayo. Naiwan yung kasama natin. Bale, nandito na ako sa San Miguel, Tarlac City at Sapang, Tagalog. Ayun, nakakapon na siya. Kaya dire-diretso na ulit.
Kasalukuyang binabaybay na namin ang Barangay San Miguel, Tarlac City, kung saan malapit lang din dito ang aking trabaho. Ngunit dito pa lamang nagsimula na siyang sumuko at nagpapaalam na siya sa akin na kaya ko na daw yun mag-isa. Pero okay lang kasi nakaplano na talaga ang ride na ito. Bale, sinama ko lang siya, baka gusto niya ang ruta ko, kaso wala di niya talaga kinaya. Ayun, pumalas na yung kasama ko. Hindi na rin niya kinaya. Doon pa lang sa Batang San Miguel sumuko na siya, nalaspak na siya. Well, ganun talaga. Eh ako naman, may kasama ko wala, itutuloy ko lang aking pagpadya. Pero nakakatuwa na kahit ganun lang may nakasabay tayo na kakilala. Tara, nakapastar lang na ako niyan. Mamaya na ako papahinga. Kahit na napapagod na rin ang aking mga tuhod na rin ang aking edad. Pero tuloy-tuloy lang. Saka ilang oras lang din kasi ako natulog dahil galing akong PG. Wala mga ganito lang ang pagkakataon na nakakapag-rides ako. Mas priority pa rin ang mga personal agenda. Paglagpas ko sa arko ng Tarlac City, nakaramdam agad ako ng pagod at nagpahinga lang saglit. Magsosolo lang din pala ako ngayon. Panandalian ko lang kasama yun. Kababata ako na yun. Wala, ganun talaga. Yun ang cons ng meron kang kasama. Yung hindi kayo pare-pareho ng kakayahan. Yung isa sa inyo, pwede nang sumuko, ikaw lalaban pa sa padyakan na katulad ng ganito. Kaso semi-long ride lang naman ito. So, nakawit na rin ang aking mga tulog. Ito lang din kasi sa tulog Ito lang yung cons kapag galing ako pinapukasan magpapayak. Wala, gusto ko to. Ang hirap din matinda sa pagbabay. Sana makapasok na ako sa Holy Land sa Bangkanda. Para sinapan niya at may kalang tayo sa konti. Let's go. Nagpahinga lang naman ako saglit dun paglagpas sa arko ng Tarlac City at dire-diretso na rin ako sa bayan ng Capas, Tarlac. Mamayang pauwi dito rin ako kakain. Di rin naman kasi ganun ka sobrang layo ang papadyaking ko dahil nasa loob lang naman ako ng Tarlac Province. Lalo na't pinepredict ko rin ang panahon dahil pabago-bago kaya hindi pa ako masyadong makalayo. Lalo na't parating na rin ang rainy season. Mahirap din naman pumadyak ng maulan. Bukod sa masama na sa iyong kalusugan, pati bisikleta mo apektado, baka kalawangin at magkaroon ng mga lagutok sa mga bearing nito. Pero syempre kapag maganda naman ang weather pipilitin ko pa rin pumadyak sa abot ng aking makakaya. Buti naman nakisama naman ang weather. Halos mainit naman at pawis na pawis ako. At natutuwa ako tuwing nakakakita ako ng mga kapwa siklista sa daan. Kampante ka na hindi lang ikaw ang pumapadyak sa kalsada. Marami kayo at hindi lang ikaw ang mahilig mag-solo ride. Ayan, lagpas na ako ng Capas, Tarlac, approaching na sa Bamban, Tarlac. Tagaktak na ang aking mga pawis. Well, kasama talaga yun at ibig sabihin may mga nababurn.
Kala ko hanggang dulo may kasama ako, pero ganoon talaga. Di bali, mahaba pa ang day ko. Saka di naman ako sobrang malayo ngayong bumadyak din dahil meron akong pinaghahandaan. Pero syempre, secret lang muna yun. Para pa di ako nalaspag agad siguro dahil sa kulang sa tulog. Dahil lang sa kagustuhan nating bumadyak. Well, tara, tuloy-tuloy lang ito kahit chill ride na lang. Hindi naman ito karera Mas masaya sana kung kinaya rin ng kasama ko. Kaso, alangan naman piliting ko siya na hindi na nga niya talaga kaya Tsaka, palagay ko galing din siya sa puyatan kaya madali rin siyang nalaspag. Pero syempre, tuloy pa rin ang aking biyahe. Nandito na ako sa bayan ng Bamban, Tarlac. Ang huling bayan ng Tarlac na madadaanan mo o dulo rin ng probinsya ng Tarlac kapag ikaw ay magpapasouth. Bale, nandito lang naman ang aking main destination kaya kung mapapansin pa-chill ride na lang ako at hindi rin ako masyadong nagmamadali since mga ganitong klase lang naman ang rides ang ginagawa ko. Hindi naman ako competitive cyclist. Wala naman akong pakialam sa mga competition na mga kapwa siklista. Basta ako nag-e-enjoy lang ako sa bawat padyak at sa bawat nararating ko gamit lamang ang aking pinakamamahal na bisikleta. Halos 5 taong ko na rin ginagamit pero well maintained. Mahirap na siyang bitawan kahit marami pang naglalabasan na mas maganda at mas modernong bisikleta. Konting tiis pa bago makarating sa aking main destination na matagal ko na ring inaasam na pasukin, ang Holy Land, na mukhang bagay din sa mahal na araw. Hindi ko na nga lang alam kung ano ang status ng lugar na iyon. Andito na ako sa Bamban, Tarlac. Dire-diretso pa, tapos kakanan papunta sa Holy Land. Mapapalaman pa ako dahil maraming ahon doon. Hindi ko na rin first time pumunta, hindi lang kasi ako makapasok. Hindi ko alam kung bakit mabilis din ako malaspag ngayon, kung hindi dahil basa ko lang sa tulog o dahil sa heat. Ramdam ko rin na pasalubong ang hangin. Well, tara, let's head to the Holy Land. Pero kung pagod pa pahinga pa, maaga pa naman, hindi naman nagmamadali. Paglagpas ko sa town proper ng Bamban, Tarlac ay kakanan ako sa Barangay Lourdes, dire-diretso sa Barangay Santo Niño at kakaliwa diretso sa Barangay San Vicente dito sa bayan ng Bamban, Tarlac dahil nandun ang aking main destination na Holy Land. Dito rin ang daan papunta sa sikat na tourist destination din na Goshen Resort. Bale, sa dinaanan ko rin ay makikita rin ang grotto ng Our Lady of Lourdes sa may bundok na katabi nito. Pero hindi naman yun ang aking destination, syempre. Hindi ko na rin first time dumaan dito pero
may halong lusong at meron ding mga halong paahon. Pero ang Holy Land ay situated sa bundok, so marami akong aahunin papunta doon. Way back pandemic, wala pa ang overpass or underpass na ito at ang CLX access road dahil hindi pa ginagawa ang New Clark City nung time na yon. Ngayon nakakapanibago dahil meron ng ganito. At dati puro talahiman lang dito at medyo gradual lang napaahon na daan dito. Nung first time ko lang magbike dito nung active pa ang aking grupo. Mahaba-haba rin ang daan dito sa Barangay San Vicente, Bamban, Tarlac at liblib din dito, ngunit marami naman ding nakatira. Perfect spot din ito para sa mga siklistang magpapapawis lamang or maglalakwat siya na kagaya ko. Mapapansin naman sa mga eksena na challenging din ang daanan dahil tulad nga ng sabi ko kanina, may halong paahon at may halo ding palusong. Lalong-lalo na kapag ako'y papunta na mismo sa Holy Land dahil napakatarik ng daan doon sa pinaka sentro ng barangay dito sa Barangay San Vicente, Bamban, Tarlac. Talagang malaking recover at relief lang yung paglusong. Bale, dito rin sa barangay na ito ay may daan din papunta mismo sa Clark Freeport sa probinsya ng Pampanga. Kapag ikaw ay kakaliwa, may madadaanan kang napakahabang ahon papunta sa Sacobia area. Pero hindi naman doon ang punta ko, kaya didiretso lang ako dahil diretso ang daan papunta sa Holy Land. At eto na, simula na ng aking kalbaryo, ngunit na-enjoy ko dahil na-challenge ako at na-burn ang aking fats sa aking pangangatawan. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses ko na rin itong inahon. Pero sa palagay ko ay pangatlo na rin since 2 times ko ang inattempt makapasok sa Holy Land. Hindi lang talaga ako pinapapasok. Pero sigurado ko gustong gusto ito ng mga siklista na pagpraktisan para mag-ensayo sa mga ahonan. Very challenging din ang papasok sa sentro ng barangay nitong San Vicente. Grabe, napakatarik ng ahon. Kahit di na first time, sana makapasok ako sa loob dahil may mga nakita akong siklistang bumaba. Hindi ko alam kung sa Holy Land sila galing or doon sa may patsaan doon sa may bandang kaliwa na papasok na rough road. Well, di natin malalaman, kunin natin susubukan. At nandito na yung pinakamatarik, kaya focus na muna ako dun. This is it. Ito na yung pinakamatarik na aahunin dito sa Barangay San Vicente, Bamban, Tarlac. Pagdating ko sa tuktok ay may nakita rin akong mga kapwa siklista na mga mukhang senior or middle-aged adults na rin.
at may dala rin silang action camera na Insta360. Ako budget action cameras lang ang gamit ko, pero sapat na yan para sa mga ganitong klase ng content lamang na simple pero memorable at babaunin sa aking pagtanda. Ang sarap magkalkal ng koleksyon mo ng mga naging rides mo. Pero syempre, hanggat kaya ko pa, tuloy-tuloy lang ang aking pagpadyak dahil sayang din naman ang aking nasimulan. Although, syempre willing pa rin ako mag-drive dahil ibang skills naman yun. Itong pagbibisikleta ay sport at hobby ko lamang. Nakakatuwa na nakuhanan ko yung mga matatandang siklistang yon na nagpapahinga dito sa may tuktok ng inaahon ko. Halatang ito lang siguro yung habol nila at hindi ang aking pupuntahan. Bale, ito na ang sentro or barangay proper ng San Vicente, Bamban, Tarlac. Dire-diretso ko lang itong aahunin dahil uphill talaga ang daan dito. Katulad din ng dinaanan ko kanina papunta dito halo-halo rin na may ahon at meron ding lusong. Ilang lusong at padyak na lang makakarating na ako sa Holy Land dito sa barangay na ito. Majority sa barangay na ito ay mga katutubong Aita o Ita. Pero meron din namang hindi ganon, pero mas maraming katutubo dito dahil situated na ito sa bundok. Pero napakabait nila at napaka-friendly. Pero konting hakbang na lang at malapit na ako sa aking main destination na inaasam-asam ko pa noon na pasukin, ang Holy Land dito sa Barangay San Vicente, Bamban, Tarlac. Ayan, nandito na tayo sa bungad ng Holy Land dito sa Barangay San Vicente, Bamban, Tarlac. Ayan yung gate niya. May tao doon. Tingnan natin kung pwede tayong pumasok. Ilang beses ko nang inattempt yan pero hindi ako pinapapasok Bakit kaya yung iba nakakapasok tapos ako hindi, no? Tara, let's take the risk. Yun, nakapasok din sa wakas after 2 times of attempt. Kaso parang napabayaan na siya, nakakalungkot naman, no? Bagay din to sa mahal na araw Ayan, dyan ako galing. Nandun yung caretaker na matandang Aita. Ang bait niya. Pagpalain siya ni Lord. Sayang, hindi nakasama yung kababata ko. Pero ganun talaga. Hindi na niya kinaya Alangan naman pilitin niya pa. Basta ako may kasama o wala, tuloy ang ride. Sayang naman ang day off. Hindi naman lahat ng day off nagbabike ako ng ganito. Depende na lang sa mood ng katawan. Ngayon nga, nalaspag din ako Ilang oras lang din kasi akong natulog. Ayan. Mamasyal muna tayo at magpahinga at magtatambay. Total pinapasok naman tayo sa loob. Ganda.
sulit pa rin naman puntahan. Solo ko yung lugar. Mahaba-haba pa yung aahuinin na yan. Pero di bali, di naman nagmamadali. Kaya nga namamasyal tayo para mag-enjoy, hindi rin para magmadali. Ay, natupad ko na rin ang hinangad kong makapasok dito kahit ganito na yung itsura. Sayang at napabayaan nga naman. Pwede rin ito maging pilgrimage katulad ng mga Monasterio de Tarlac, Sky Plaza, tsaka Mount Zion. Didiretso pa ako dun. Pupunta natin yung tuktok kung saan yung nandun yung rebulto ng Panginoong Jesucristo na nakapako siya sa krus. Ang ganda rin ng lugar na to. Ang cons lang pinabayaan. Matuturi rin itong tourist attraction at dadayuhin ng mga turista sana eh. Sayang naman. Well, namnamin natin. Kahit na hapon na tayo makauwi, hindi naman tayo siguro gagabihin. Yun lang nakakapangamba eh, baka may mga ahas sa paligid, bigla na lang tumuklaw dahil mga puro talahib na. Tapos solo ko pa. Pero okay lang yan. May caretaker naman. Ay grabe yung tarik. Tutulak mo na talaga yung bisikleta tapos maraming lumot. Madudulas lang yung gulong mo. Pero panalo yung view dito. Hindi pa ito yung pinakatuktok pero na-energize ako nang makita ko ito. Pakita ko sa inyo. What a wonderful view. Busog na naman ang mga mata ko. Ayan. Didiretso pa tayo dyan. Malapit na dyan yung crucifixion ni Jesus Christ. Yun, sa wakas, narating ko na rin ang tuktok ng Holy Land dito sa Bamban Tarlac. Kaso, nakakatakot siyang tambayan dahil puro talahib na. Baka mamaya may sumipot na ahas at bigla na lang manuklaw. Kaya, kung balak yung pumunta mangingat kayo. Solo ko lang yung lugar at meron ding aso na tumahol sa akin, buti malayo na ako. Take risk na naman pababa. Salamat Panginoon. Gabayan mo ko sa aking pag-uwi. Pahinga muna tayo saglit. Bababa pa tayo. Pagod na naman. Tapos hanap ng kakainan. Ayan, maganda rin ng crucifixion dito na statue ni Jesus Christ. Yung bike ko at po talahib. Mahinga ako saglit dun, kaya lang wag din sobrang tagal dahil puro talahib nga yung lugar. Thank you Lord. Pinagpala mo na naman ang ride ko. Sana pagpalain mo rin ang aking pag-uwi. Ayan, pahinga muna saglit. At dyan sa likuran maganda rin ang view. Bibidyoan ko yan. Ayan. Masyado na lang talaga matalahib kaya di ako masyadong makalapit at doble ako nag-iingat. Kasi di natin masasabi yan. Ayan. Pahinga lang. Tapos uwi na tayo. Ayan, nakababa na ako. Salamat sa mga mabubuting aitan at caretaker ng tourist spot na ito. Ay, napagod din pala pumunta dito. Mukhang hindi na ako makakabalik dito. Sa akin palagay. Kung pupunta ka dito, dapat talaga may kasama ka para mas safe. Dahil meron ding mga aso sa loob na alaga ng mga caretaker. Kaya salamat sa kanilang proteksyon sa akin. Tara, uwian na.
Hay, sa malas naman hindi ko pala nabuhay ang mic ng extrang action camera ko na Campro Curve 1 dahil sa kakapokus kong maggawa ng iba't ibang point of view sa pagbibisikleta para hindi naman puro iisa lang ang point of view. Kaya ganito na lang ginawa ko, nilagyan ko na lang ng background music. Sana ma-enjoy nyo hanggang matapos ang buong video na ito. Every mile, your voice, my solace, my trial. At eto na, ako ay pauwi na. Sulit naman din ang pagpunta ko sa Holy Land. Nakakapanginayang lang na hindi na ito naalagaan. Bale, dadaanan ko lang ulit ang mga barangay na dinaanan ko kanina at lulusungin ko ang mga inaon ko mula dito sa Barangay San Vicente, Bamban, Tarlac. Dire-diretso palabas sa Bamban, Tarlac at dadaan ako sa town proper para paiba-iba lagi ang aking dadaanan at hindi yung paulit-ulit na lang. Ayaw na ayaw ko ng ganun when it comes to cycling ride. My solace, my trial. On the bike ride, our love took flight. Enjoy nyo lang ang downhill na eksena na ito dahil sa aming mga siklista or para lang sa akin o ewan ko lang sa mga ibang siklista roller coaster feels lagi kapag dadaan ka sa mga downhill. Huwag lang laging kakalimutang umalalay sa preno for your safety. On that bike, in those nights, our love always. Hay, sarap talaga lumusong. Pero syempre, laging dobling ingat at focus pa rin ang daan, sabay alalay sa preno. Kaya dapat bago rin binabiyahe ang bisikleta, chinecheck din kung nakakondisyon ba ang mga preno kapag pupunta ka sa mga ganitong lugar na may ahon at lusong. Soft keys, the night hums low. A memory fades. Pabalik sa mga dinaanan ko ay nakaka-challenge pa rin dahil yung mga nilusong ko ay aking aawunin. Pero mas malaking ginhawa yung napakahirap na ahon kanina nilusong ko ng pagkahaba-haba. Ang mahalaga safe pa rin ako. Dire-diretso na ako pabalik mismo sa town proper ng Bamban, Tarlac. Dadaanan ko yung town proper dahil hindi ko pa masyadong nakuhanan ng eksena sa mga nakaraang rides ko ang town proper ng Bamban, Tarlac. Halos yung highway lang ang aking dinadaanan pag dadaan ako dun. Buti na lang nakuhanan ko rin ang mga eksenang ganito para makita rin ang paghihirap ng aking pinagdaanan sa ride na ito. Pero may mga eksena na lang talaga na hindi naman kailangang isali. Capture the important moments lang. Tuloy-tuloy na ito palabas nagtaon proper na Bamban, Tarlac. Bale yung tulay na bakal na ito hindi ko nakuhanan kanina dahil akala ko na-turn on ko yung action camera ko nung dumaan ako dito. Kinabol din kasi ako ng isang aso pero syempre hindi naman na yung kasama sa video. Basta't makuhanan ko lang ang mga eksena na gusto kong kuhanan.
palabas na ako ng Barangay Lourdes, diretso sa town proper ng Bamban, Tarlac. Tulad ng sinabi ko kanina, papunta pa lamang dito matatagpuan ang grotto ng Our Lady of Lourdes na obviously namang hinango ang pangalan ng barangay na ito. Minsan pupuntahan ko rin yan kapag kaya kong iwanan ang bike sa baba. We were young, the world was wide. Your laughter echoed by my side. On that bicycle. Binabaybay ko na ang town proper ng Bamban, Tarlac. May hambing din sa aking bayan ang Herona, Tarlac, pati na rin ang bayan ng Paniki, Tarlac, at pati Tarlac City na ang kanilang mga town proper or town center ay nakapaloob at hindi along the highway. Every moment, a timeless spell in the heart of youth, where we dwell. Simple lang ang bayan na ito, although sa eksenang ito at mga oras na ito ay matao pa naman sa labas dahil nandito lahat ang establishments. Bale, dire-diretso lang ako at babalik ako muli sa MacArthur Highway. Dadaanan ko lang ulit ang mga dinaanan ko kaninang papunta pa lamang ako. Dadaan ulit ako ng Capas, Tarlac, pati Tarlac City, ngunit ako ay magsushortcut na at hindi na ako dadaan dun sa city proper. Dire-diretso lang ako hanggang makalabas muli ng MacArthur Highway pabalik sa aking bayan sa Herona, Tarlac. Where we dwell. Where we dwell. Now the years have passed, but I still see that bicycle. Nalagpasan ko na ang Capas, Tarlac at hindi ko na kinuwanan ulit. Nandito na ako sa Barangay Estrada at dadaan na rin sa Barangay Burot. Dire-diretso lang pauwi. You held me close in the magical every moment, a timeless spell in the heart of youth, where we dwell. Muli ko na naman dadaanan ang Barangay San Miguel, Tarlac City, kung saan malapit lang ang trabaho ko at dito na sumuko yung kasama ko sanang magra-ride papunta kanina sa Holy Land. Kahit na mag-isa ko lang still na enjoy ko pa rin. Wala nasanay na akong mag-solo. Pero nakakamiss din yung mga nakaka-ride ko dati na kapag magra-ride out kami, sabay-sabay kaming aalis, sabay-sabay din kaming uuwi sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Pero iba rin naman minsan yung mapag-isa ka kasi nakakapag-concentrate ka sa sarili mo, pati na rin sa bisikleta mo. Nakakapag-self-reflect ka rin at hahanapin mo kung ano pa ang dapat mong i-improve sa iyong sarili. Paglagpas ko ng Barangay San Miguel, Tarlac City, binabaybay ko na itong Barangay Maligaya. Tapos susunod dito ang Barangay Paraiso, dire-diretso lang sa Barangay San Rafael hanggang Barangay San Sebastian. Tapos diretso pa ng konti sa Barangay San Roque. Tapos kakanan, dire-diretso kakaliwa sa Barangay San Juan Bautista. Lulusot ng Barangay Matatalaib, dire-diretso sa Barangay Salapungan, Tarlac City, pabalik sa MacArthur Highway. Dire-diretso na yung pauwi. Mapapansin din sa kuha ng eksena ko ang daloy ng trapiko na mukhang maayos na
bigla na lang magbi-build up pagdating ko dito sa Barangay San Rafael, Tarlac City. At bago ko dumiretso nagpahiga muna ako doon sa may waiting shed sa pilahan ng mga tricycle sa kanto ng Barangay Binauganan sa may Barangay San Sebastian, Tarlac City at nangingi ng tubig. Konting usap lang sa mga tricycle driver pero hindi ko na yun sinama sa eksena dahil hindi naman siya necessary at pampahaba lamang yun ng video. Ang mahalaga nakapasok na ako sa Holy Land. I feel complete na at plano na naman ng mga ibang rides. Pero syempre, makikiramdam muna sa weather dahil malapit na ang rainy season. At kumanan na ako dito banda sa may Barangay San Roque, dire-diretso sa Barangay San Juan Bautista, palabas ng Barangay Matatalay para na rin mag-shortcut at paiba-iba ang aking ruta upang maging maganda ang result sa aking Strava account. Malaking bagay din ang ginawa kong pag-shortcut dito upang maiwasan ko ang traffic sa tapat ng SM Tarlac pati na rin sa may crossing malapit sa may Metro Town at iwas stoplight na rin dahil marami ring kamuting mga motorista. Lalo na't maraming motorista rin ang walang respeto sa mga siklista. Pero hindi ko naman din sinasabi na walang pasaway sa hanay naming mga siklista. May times ding nagiging pasaway ako nang hindi ko kagustuhan pero so far safe pa rin naman ako. Kailangan ko pa rin maging isang defensive na siklista. Pero marami rin ako nakikita ang kapwa siklista na napaka-gempoy na masyadong mapiling sa kalsada at ginagawang competition ang bawat ride na ginagawa nila. Sa akin ine-enjoy ko lang ang bawat rides ko kagaya ng ginagawa ng mga motorcycle riders na nagmomotor ng malayuan. Nandito na ako sa Barangay Matatalay, Tarlac City. Didiretsuhin ko lang ang mahabang irigasyon na ito. Sa dulo nito kakaliwa na ako palabas ng Barangay Salapungan, Tarlac City pero lumusot ako sa subdivision na Villa Soliman palabas ng Somerset Lane pabalik ng MacArthur Highway. Itong irigasyon na ito mahaba-haba rin ito. Alam ko magmumula rin ito sa Herona, Tarlac at dito yata matatapos. Maganda rin sigurong i-bike to pero ang dami kong gustong padyakin kaso di ko masingit-singit dahil nga meron akong trabaho. Ito ay pantakas lamang sa realidad at pampawala rin ng stress. Hindi naman ito pwedeng maging main core or main center ng buhay ko. Umiikot din ang aking buhay sa iba't ibang bagay. Kaya huwag ka rin mag-focus sa isang bagay lamang. Harmony binds us close, sets our spirits free. Through the hills and valleys we roam in this car. We found our home. Sunsets paint. Habang ako ay pauwi at lalagpasin ko na ang Barangay Matatalay, lalabas na ako ng Barangay Salapungan, kakanan sa Villa Soliman, napapansin kong makulimlim na. There soon. Oh, this road trip harmony binds us close, sets our spirits free. Through the hills
At saktong nandito na ako sa barangay Parsulingan, Nerona, Tarlac ay nagsisimula ng umambon at maya-mayang konti ay lumakas na. So, ang ginawa ko muna sumilong muna ako sa pwedeng masilungan bago umuwi. Ayan, nandito na ako ulit sa barangay Parsulingan, Nerona, Tarlac, kung saan nakita kami ng aking kalabasa na nalagpan na sa bandang barangay San Miguel, Tarlac City. Maroy, nabutan na ng ulan. Well, okay lang yan kasi malapit na rin naman ako sa Nerona. Bukas mga obligasyon naman at morning din yan after ng Sunday. Hanggang dito na lang. Dito ko na tatapusin ang aking video. Sa wakas nakapasok na rin ako sa Holy Land sa Bamban, Tarlac. Well, right safe sa ating lahat and God bless us all.